He wants to have a child, sadly hindi makabuo kahit anong gawin niya, sad part. Hindi, Mima, actually, 2 beses na ako ng pregi. Isa nung minor pa lang ako, nung batang-bata talaga ako. Tapos isa nung 2019, kaso ectopic. Tapos yun namang una ko, alam niyo na, hindi pa naman ako ready. So, basta, hindi siya natuloy. Ganun yun. So, hindi pa rin, wala pa rin ako anak, pero 2 beses na ako nabuntis. Ito naman dito kay Dudo, kaya hindi talaga ako nagpe-pregi. Totoo yung sinabi ko sa inyo na 3 years plus na talaga kaming hindi nagkikinemperot. So, parang na-awkward na nga siya, kasi nasanay na nga siya na wala nga kaming kinemperot. Pero gusto na namin magkaanak. So, nagpa-check up na kami, magpapaano na lang sana kami, injection, yung IUI ba? Patuyuin niyo muna bago kayo maglagay ng serum. So, ayun na nga, December, decided na kami, excited pa kami. Oh, sige, mag-pregi na ako ganyan. So, okay na kami, Mima, magpe-pregi na kami. So, IUI muna. Pagka hindi gumana sa IUI, doon kami mag-IVF. So, ganun na yung plano namin. So, nung nagpapacheck upin ka muna. Kasi ang IUI, ipapasok yun sa fallopian para malapit na talaga doon sa mismong mattress. Mag-flow na lang sila, Mima. Ipapasok na yung kanyang sperm sa loob. Ang date namin ni December 11 ata or December 12 na i-injection na dapat ako. At tutuyuin nyo muna yung serum. So, yun na nga, i-injection na dapat ako, di ba? So, ang nangyari noon, ganito kasi ang papainom ginagawa na pampaitlog. Tapos ngayon yung sperm niya ipipik yung pinakamano. Meron yata pampa-aggressive ng sperm. Tapos ipipik yung, basta yung maganda-gandang klase ng sperm. Ganun. Ang pagkakaalam ko, ganun. Saka i-inject. So, pinainom na ako ng gamot. Eto na, doon sa count ni Man, parang hindi naman siya nagkamali ng count. Parang ako yata, maaga na pumutok yung aking egg cell. Ganyan yung, basta pumuputok yan ganyan. Mali pala yun. Dapat pagpaputok pa lang, yung malaki na ganyan. Ipapasok na kagad yung sperm doon sa loob. Gamit, basta i-inject na dapat. Para pagputok, nakaabang na. Ganun siya. Kasi pag nasa labas na, mabilis lang kasi, Mima, ang egg cell kasi ng babae, nag-i-stay lang yan sa atin ng kalahating araw ata. Tapos ang sperm ng lalaki, parang mga nasa 3 days siya nag-i-stay. Ito yung video frame na konti lang alagay, parang di mamuo. Nag-i-stay yan sa atin ng 3 days. Ngayon, nung pag-check namin doon, bandang December, nakaputok na. Ngayon, hindi alam ng doktor kung ilang oras na nasa loob. Kasi baka pag in-inject yung sperm, baka yun tipong 12 hours na, tapos mawawala na rin siya, pawala na yung egg cell, ganyan. Pero ang mangyayari, Mima, hindi ko alam kung mawawala or buhay yung tamang term doon. So, ang mangyayari doon, baka mali, sayang yung bayad ba? Kasi syempre, may magbabayad ka naman doon kahit hindi mabuo. So, ganon. Sa St. Luke's ako nagpapagawa. O, sabi ng doktor sa akin, pwede namin i-risk, kaso sayang yung pera. Kaso sabi ko, sige, risk muna. Nung December yun, sabi ko, okay lang sa akin yan. Mura lang naman, hindi naman siya sobrang mahal, siguro less than 100k. Kasi ang IVF lang naman ang mahal. Mas mura pa nga yun sa iba. Nagkaso nasa St. Luke's ako, siguro mga 80 siguro yun. Ganyan. Sabi ko, o sige, i-risk muna. Kasi inisip niya baka 12 hours na nakita niya, doon pa. Pero pawala na, ganyan. Tapos biglang ipapasok yung sperm. Syempre, aabutin pa ng oras. So, gusto niya, ipaputok pa lang na ganyan. Kasi 3 days naman naglalas yung sperm. Para pag puputok, andun yung sperm. Kasi medyo mas matagal yung stay ng sperm. So, ganon. Ang nangyari, Mima, hindi kami natuloy kasi parang siguro pride ng doctor na hindi nabuo, parang kahihiyang baga niya. Hindi ko alam kung yun ba yung ano niya. Basta ayaw niya ituloy. Gusto niya talaga sure bull ba? Yung siguro ano siya, para yung ano niya, pride siguro, ganyan, na makabuo ganyan. Kasi parang siguro feeling nila failure, ganyan. Ewan ko kung bakit, basta hindi niya tinuloy kasi sabi ko, please muna daw, okay lang sa akin magbayad. Sabi ko ganyan. Ngayon, nung January dapat, hindi naman ako naregla. Picos kasi ako, ganun kasi ako, minsan hindi ako naregla. Kailangan kasi yung rereglahin kasi doon yung count, napapayumin ka nila ng pampalaki ng mga excel mo. Hindi ako naregla. Pagdating ng February, nagpunta naman ako ng Taiwan. So, nag-vacation ako doon. After ko mag-vacation sa Taiwan, ayun, sinabi ko na, kuninto ko doon sa sister niya, sa mga friend niya na, uy, ano na, magpapapray ko. Na-shock sila minsan niya, hala, gusto mo mag-pregi? Ganyan-ganyan. Sabi ko, oo, bakit? Tatanda na nila, syempre kaidara nito. Wala silang anak, wala kahit, wala asawa. Asawa nga wala anak pa. As in, wala talaga. Tapos, na-shock sila na gusto ko ma-pregi. Tapos, doon sa kanila, na-shock sila na gusto ko ma-pregi. Pero dito sa atin, na-shock naman tayo. Pag ayaw ma-pregi, di ba? Ganun tayo, di ba? Halimbawa, pag, hindi ko mangangana. So, baliktad tayo ng sitwasyon. So, ang nangyari noon, sabi ko, yes, gusto ko mag-pregi. Tapos sabi ko, bakit kayo hindi? Sabi ko, syempre, isa lang ang buhay. Live your life to the fullest na, ganyan-ganyan. Mag-isa ka na lang sa buhay. Sabi ko, paano yung wala kayong henerasyon? Ganyan. So, hindi nakakalat yung lahi. Bagay next sabi niya, wala na rin naman kami sa mundo. Parang, for what? Ganyan. Ang mahalaga daw, yung one life nila, baga na ano nila, na live to the fullest. Talagang, yung ano sila, travel, ganyan. Kasi pag nagkaanak ka na daw, mag-iiba na daw yung priority, mag-iiba na daw yung, basta mag-iiba na yung ano mo, thinking mo sa buhay. Hindi mo na mapaprioritize yung buhay mo kasi may iba ka pa nga concern. Parang ganoon naman yung mindset nila. So, kaya, and then nagnimbang ako kasi dito gusto, tas doon ayaw. So, nanimbang ako. So, 50-50 ako ngayon. So, ngayon yung decision ko na lang mismo yung ano. So, isip ko, oo nga, no, baka kasi inis ko, baka anak ko, may sakit pa, ganyan, may stress pa ako, tapos ma-broken heart pa ako pag may sakit siya, ganyan. So, yun yung inisip ko. So, sige, wag na lang, ganun. Parang mas nag-decide ako talaga na wag na lang. Parang yun naman pala talaga yung gusto ko. Tapos, na-pressure lang ako sa Pinas. Kasi nag-level ako na gusto ayaw, ganyan. Pero, ako na lang yung magdidesisyon. Doon talaga ako sa, ayoko ma-pregi, ganun.